Napigilan umano ng mayorya ang pagtatangkang palitan si Senator Tito Soto bilang Senate President. Pero pinaplano na raw na iupo bilang leader ng Senado si Senator Loren Legarda. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Baños. Mayan, anong mangyayari sa liderato ng Senado matapos mapigilan tong kudeta? Yes, Jiggy. Itinanggi mismo ni Senate President Tito Soto na magkakaroon ng term sharing kaugnay sa liderato ng Senado. Pero kinumpirma din niya na napag-usapan na ng ilan sa mga taga-mayorya kasama niya yung plano na ihalal o elect si Senator Loren Legarda bilang susunod na Senate President bago nga matapos ang termino sa 2028. At sa kanyang panayam ni Senate President Soto kay Ted Filon at DJ Chacha sa 105.9 True FM, nilinaw niya walang usapan o walang pinal na diskusyon tungkol sa term sharing. Pero alam din naman daw ni Soto na may ilan talagang mga senador na gustong iupo ni Senator Legarda bilang leader ng Senado. At kung matatandaan mo, Jiggy, in the past days na tayo ay nag-uusap at ako'y nagre-report sa iyo, ay talagang lumulutang paulit-ulit yung pangalan ni Senator Legarda na di umano ay papalit kay Senate President Soto oras na makudeta siya o mapatanggal siya sa pwesto. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Tito Soto. Gusto nila magkaroon ng first woman Senate President. Sige, gawin natin. We plan to make her Senate President towards the end of her term. Towards the end the of 20th Congress. May mga gusto magupo sa kanya, lalo na members ng minority. Parang kumbaga parang mga tongue-in-cheek ni Zubiri yun. At Mayan, kinumpirma na ba ni Senator Legarda na siya ang susunod na Senate President? Wala, Jiggy. Walang pagkumpirma at ang sagot lamang sa atin ni Senator Loren Legarda nung habulin natin siya para sa interview kanina, wala siyang ideya doon sa usapan o plano ng mayorya na ihalal siya bilang next Senate President. Hindi raw yan ang napag-usapan sa kanilang caucus ng ilan sa mga miyembro ng mayorya, kundi ang napag-usapan daw dyan ay yung laman nga nitong kontrobersyal na draft partial committee report ng Blue Ribbon Committee kaugnay nga sa flood control scandal. Matipid, Jiggy, yung sagot sa atin ni Senator Legarda kahit paulit-ulit natin siyang tinatanong tungkol dito sa issue ng Senate presidency. Pakinggan natin yung pahayag ni Senator Legarda. Wala kong ideya, wala kaming pinag-uusapan pa, at don't worry, tatanong ko sa kanya yung katanungan. You're excited to have a headline. I know how you feel. Ganyan din ako noon. You always put words into the mouth. At Mayan, anong pahayag ng ibang mga senador tungkol dito? Suportado ba nila si Legarda? Si Senate Majority Leader Mig Zubiri ay suportado at naniniwalang talagang qualified, very qualified si Senator Loren Legarda na maging susunod na Senate President. Kaya nga daw tinatawag na niyang future Senate President Senator Legarda. Kung matatandaan mo, Jiggy, noong unang pagkakataon na naging Senate President si Senator Zubiri ay second in command si Legarda, Senate President pro tempore siya. So close talaga silang dalawa. At sabi nga ni Senator Zubiri, mas mainam daw na kung magkakaroon man ng leadership change o pagbabago sa liderato, ang susunod na Senate President manggaling pa rin sa majority bloc. At bagamat sinabi ni Senator Legarda na hindi niya alam, wala siyang ideya tungkol dyan sa pagpapalit ng liderato, sabi ni Senator Zubiri na inform na siya tungkol dyan sa usapan na yan. At kailan yan po pwedeng mangyari? Ano ba ang timeline dyan? Sabi ni Senate Majority Leader Mig Zubiri, posibleng mangyari na maihalal bilang next Senate President Senator Loren Legarda bago ang 2028 elections. Just in time yan o pagkatapos lang na makalipat ang Senado sa new Senate building na siyang gustong maging legasiya naman ni Senate President Tito Soto. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Mig Zubiri. I already mentioned it to her kasi she asked me if it was a joke. And I said, I don't think it's a joke. I think we mean it. And I think the members of the majority that were there did not object. There was no objectable language, walang resistance.
Jiggy, kahapon, nag-post din ng picture si Senator Kiko Pangilinan kung saan kita yung siyam silang mga miyembro ng majority bloc. Magkatabi pa dyan yung Senate President Tito Soto at Senator Legarda. At yung caption nga dyan ay power sharing. So natanong ko siya, ang ibig bang sabihin sa power sharing ay term sharing? Sabi ni Senator Kiko, biruan lang daw yon. Walang pinal na napag-usapan sa caucus kaugnay ng term sharing ba o power sharing, but basically it's a joke. Pero wala raw problema kay Senator Pangilinan kung talagang ang mangyayari ay maihalal ng mayorya na susunod na Senate President si Senator Loren Legarda. Jiggy. At saka may reading between the lines, si Tito Sen, sinasabi niya na towards the end of 20th Congress, isang implication. Pangalawa, si Senator Loren, nung hinabol-habol ninyo, parang walang ka-stress-stress, relax na relax. Pangatlo, walang kumukontra kay Zubiri. At ang tanong na lang ay itong majority, talaga bang solid na solid dito sa kanilang magiging desisyon? By the looks of it, Jiggy, mukhang naplansya. Mukhang naplansya na dahil itong buong ligong ito, parang yung report ko sa iyo sa araw-araw, tungkol sa umuugong na coup. But so far, tama ka sa observation mo. Mukhang naplansya na dahil ang sabi nga ni Senate President Soto, kung merong sure sa mga panahong ito, yan ay yung suporta pa rin ng 15 senador sa kanya. Meaning, majority of the senators still support him as the leader of the Senate. Wala pa raw lumalapit kay Senate President Soto na may dokumento at nagsasabi na may sapat silang numero para pababain siya sa pwesto. So ilan ba yung kailangan? 13 senators para siya ay 13 senators or more para mapatalsik o para matuloy ang isang kudeta. Pero ikinuwento rin ni Senate President Soto na kahapon habang pinakamalakas talaga yung ugong ng kudeta ay nakausap niya yung ilang miyembro ng minority bloc bagamat hindi na niya pinangalanan kung sino yung mga yan. At ang ilan nga raw sa mga reklamo ay yung direksyon na tinatahak ng Senate Blue Ribbon Committee. Dahil kung matatandaan mo, Jiggy, kasama doon sa rekomendasyon ng draft partial report, committee report ng Blue Ribbon ay yung pagpapakaso nga sa ilan sa mga present at former na mga mambabatas. Kasama na dyan yung 3 senador mula sa minorya. At yan ay sila Senator Chis Escudero, Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada. Isa pa raw sa inireklamo ng minority bloc, mainit din sila dyan, ay nung pinalitan bilang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations si Senator Amy Marcos. So yan lamang ang latest mula sa Senado. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni Men Los Baños, live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.